Hello. Kumusta aming adlaw kanang tanan makigsunan makasampiak. So here we go again. Boy America Duterte loyalist magaingon nga. Kung adunay naidugmo tungod sa tumang kakapoy kaluya, ang imong mapulong may magadasig kanya sa pagtindog. So makasampiak. But anyway, before anything else, kayo nanyayan kung magsampiakan man lang itong munti kong channel. At ito yung lagi kong sinasabi na your health is your wealth. Kung kaya talagaan po natin ating mga sarili. Kasi aanhin natin itong yaman ng mundong ito. Pag meron tayong mga debilitating illnesses, mga life threatening diseases, hindi natin ma-enjoy itong hiram na buhay na meron tayo na bigay sa may kapal, buong may kapal. So anyway, alam naman natin lahat ng mga kaganapan dyan sa Pilipinas ay orchestrated para pabagsakin ang mga Duterte. Kahit wala na si Tatay Digong sa posisyon, si Inday Sara, si Presidente ngayon, at may potential na magiging next president. Kung kaya ang administrasyon ngayon na sila yung nakaupo ngayon, ano sila, nung tawag nito, obsessed talaga sa mga Duterte. Kung kaya may nakikita natin, nag-filed sila ng impeachment para magkakaroon ng trial para ano talaga, para sa mga Duterte, para kay Inday Sara. So, alam naman natin ngayon, meron pa tayong nakikita o nakita na may bagong atakdog ngayon ang administrasyong Marcos na itong si Claire Castro, Katunog Castro. Sabi na lawyer daw ito na vlogger. Pero ang nakikita natin dyan, bulager. Bulag siya sa totoong mga pangyayari ngayon sa administrasyon. Or maybe because talaga siya, bitter talaga siya sa mga Duterte. Kung kaya't kahit mali na yung pinaglaban nila, okay lang, gagawin nilang tama. Kasi pag laging sinasabi nila, para na rin tama na rin. Kumbaga patama na nila, kumbaga may tama na yung utak nila. Kung kaya tama na sukan-sukan na ang mga Pilipino. Sinusuka na kayo ng mga team suka. Yun yung totoo. Tapos tinanong si Claire Castro na yung masasabi mo na sinabi ni Digong, ni Tatay Duterte na may talaga tendency na hindi na talaga bababa sa pwesto at magdeklara na talaga ng martial law or magdiktador na talaga itong Ngiwing Marcos, Bongbong Marcos, si Bubong Marcos Jr. Sabi niya, hindi ba nyo alam kung kailan nagbibiro or kailan nagseryoso itong si Pangulong Duterte, ganun. Alam namin kung kailan yung nagsiseryoso at kailan nagbibiro si Tatay Digong. Pero seryoso talaga siya sa mga sinabi niya dyan sa Cebu rally, campaign rally. Kasi may nakikita na tayo. O tingnan nyo, yung mga nangyari dyan sa KOJC. Yung abusive na pinamunuan ni Diwata Torre. Yan. Isa pa rin yan sa himod puwet ng Bubong Marcos administration. Tandem ng buhayang Romualdez na pinsan niya. So makikita nyo talaga yung abusive ng power at yung ginawa din ni Torre sa vlogger diyan sa sa campaign rally din, nag-facilitate diyan ang mga Abines. Yung ginawa ni ransak yung bahay niya, kinuha yung computer niya, dina-download yung files na nandoon sa kanyang cellphone. Makikita nyo talaga yung pilit nila na patahimikin itong mga vloggers ngayon. Yan? Hindi ba yan abuso sa karapatan ng ba yan, 1987 Constitution ba yan, yung free of speech, free of religion, free of no religion. Ngayon, yung lahat ng freedom natin, kung pilit nilang tinatanggal. So makikita mo talaga na yun is a sign of dictatorship. Tapos, ang dami pa nilang ginagawa. Yung Supreme Court nga hindi nila ginalang, di ba, ongoing na yung nag-file ng para magiging invalido or invalid itong GAA, itong bill na naging GAA, naging act na ngayon, yung 2025 budget, yung General Appropriations Act na naging ang nalaman na lang natin na 65% na 4.1 trillion yung na-drained na pira dyan. So, yun? Hindi ba yun talaga? Kung baga pati yung Supreme Court kasi pinapast-track nila kasi alam na nila na baka kalabasan ito magiging invalid. Kung baga kinuha na nila katulad din lang sa PhilHealth. Di ba yung sa PhilHealth na tinanggal, tina-transfer nila yung 90 billion ba yun, if I'm not mistaken. Kung kaya noong dinulog na doon sa Supreme Court, naman nila. So makikita mo talaga na ang administrasyon ngayon, walang patutunguhan. Kung baga nandun na sila sa patungo na talaga sa dictatorship. Tapos ito pa si Chis Escudero. Believe naman tayo kay Chis Escudero when it comes to ditong impeachment trial ni Inday Sara kasi hindi siya tumulig, hindi siya sumang-ayon sa mga ginawa ng mga kalyado niya. Pero dito sa sinabi niya kasi tinanong siya na si Tatay Digong sinabi na magiging dictatorship na itong si Bongbong Marcos. Sabi niya daw siya, parang hindi siya maniniwala diyan. Sabi dati
sinabihan na weak leader daw. Tapos ngayon, sinabihan naman na dictatorship. Kung baga hindi daw, parang hindi correlated. O baga hindi siya sang-ayon dyan. Parang walang correlation yung pagiging weak at saka pagiging diktador. Meron. Kasi yung gobyerno ngayon, hindi lang naman yung maging weak ka when it comes to like physically, but mentally. Mental. Kung baga ang administrasyong Marcos ngayon, they are push behind the doors na kung wala na silang magagawa. kung baga na-open up na or baga nabuksan na yung katotohanan, yung totoong baho nila, yung mga pinagagawa nila. Kung kaya't ngayon takot na tantraumatic na itong administrasyon ngayon, itong Marcos. So gagawin na yung lahat na hindi na siya, baka may jail time ako after nitong pag matanggal ako, magiging presidente na si Sara. Yung mga ninanakaw natin, lahat na ito ma-open up sa Pilipino, baka maano tayo ng plunder. Gagawin na natin, magdeklara na tayo ng martial law. So yan yung as a sign of weaklings na sinabi talaga ni Tatay Digong, weaklings tapos diktador. So magka-correlated talaga yan sila. Hindi lang ay dapat physically ka, kundi itong mental din. Yan din kung baga wala nang magagawa yung administrasyon ngayon. Lahat na lang gagawin. Kung baga hindi na sila, kaya sabi ni Tatay Digong, magdiktador na talaga yan. Ito na yung mas sign of dictatorships. Lahat ng mga abuso, panggigipit sa mga vloggers, gusto nilang dyan sa bad government ng lower house na pinamunuan nila ni Bolstar Fernandez, ni Barbero, lahat ni yung loko-lokong Paduano, ganun. Ngayon wala. Tapos ngayon may bago pa silang attack dog. Ito si katunog si Claire Castro, katunog Franz Castro. Kaano ni Franz Castro ito. So, wala talaga. Kumbaga akala ko dati pag lawyer ka matalino. Pero parang palengkira lang parang Gadon 2.0 or whatsoever or mas sobra pa. Tapos marami nagsasabi na hindi yan tatagal, mga baka 3 months, 4 months. Ako hindi, tatagal talaga yan. Basta maghimod puwit ka lang. Tatagal yan. Kasi karamihan ng mga diyan, sila nagbityo. Hindi yan kasi kita nyo una pa lang salta diyan sa media. Feeling na talaga niyan na talaga siya gabinete talaga siya ni Marcos. Kung kaya't ngayon, patunayan talaga niya yun na makapal yung mukha niya. Kasi sabi nyo, vlogger yan. Pero sa tingin ko, bulagger yan. Bulag yan sa katotohanan. Kung baga bitter yan sa mga Duterte. Kung kaya gagawin niya lahat. Total, nag-income naman sila. Kumita naman si Castro, ganun. So, wala talaga itong gobyerno ngayon. So, wala. Pag magpupokus ka lang talaga sa mga balita ngayon, sasakit yung ulo mo sa totoong mga nangyayari sa ating bansa. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi tayo magsasalita. Kasi ngayon, niyurakan na nila yung ating dignidad, yung ating ibig sabihin nito, yung ating karapatan. Dati panahon ni Tatay Digong, proud na proud tayo na presidente natin si Tatay Digong at tayo ay Pilipino. Ngayon ikakahiya na natin. Wala, sukang-suka na tayo. Sinuka na natin. Tayo mga team suka. Ganun. Kasi sila ay team tanso. Yun. So, wala. Basta tayo, lagi lang tayong magmamasid. Ang daming mga balita ngayon about whatsoever. Kung lahat ng mga ito, diversionary tactics lang nila. Dahil sa ginawa dyan sa BICAM report, sa mga BICAM, itong GAA General Appropriations Act na bill, naging act, naging batas na nalalaman na lang natin, nalaman natin na na-drained na yung 65% itong 4.1 trillion. So, yun ang totoo dyan. Yung totoo talaga, yung main picture talaga ng scenery, itong totoo mga nangyari dyan. So, pilit nila kaya gusto na nila i-fast track, impeachment, ninakaw din ni Inday Sara yung 125 million, pero 73 or 70 million plus lang naman yung dyan, na disallowed, pero ongoing pa, ngayong ilang days na lang layara, or ngayon, kasi 26 February, ganun, sila, pinangunahan na nila yung kuha, kinuha na nila yung karapatan ng kuha, sila na yung nagkukuha dyan sa bad government, yan. Wala, kung baga gusto na nilang lahat, gusto nila, kasi sila, fishing or whatsoever tawag dyan. Kung baga, na sila, fishing expedition dyan, para magagamit nila para sa impeachment ni Sara. So, we are not, totoo talaga. So, ngayon, ano nang nangyari ngayon? Ano nang nangyayari? Kung baga, pinagtawanan lang sila ng sa bayan ng Pilipino, pinagtawanan sila ng tawa na, pero maggalit tayo sa, sa kaloob-looban, kasi hindi naman talaga, karapat-dapat itong mga nangyari ngayon eh. Ako, sabi ko, okay naman ako dito sa Amerika, wala namang problema. Pagdating ng panahon, kahit ako, meron naman akong pensyon, meron akong kita, hindi man tayo mayaman, pero at least, hindi katulad dyan sa Pilipinas. Healthcare system dito, kahit hindi masyadong maganda, pero at least man lang, mas maganda dyan sa Pilipinas. Yung, sa inyo, yung PhilHealth, bankrupt na, wala na.
ako, meron na akong ano, yung life insurance, meron na. Pagdating ng panahon, mag-make pension na kahit sa Pilipinas ako titira. O kaya nakikita ko lang o tiningnan ko lang yung mga kababayan nating mga Pilipino na kawawang kawawa. Pag nagkasakit, kakarampot na ipon, tapos uutang ka pa. Kasi yung kakarampot na ipon, magdukot mo pa, mag-negative ka pa. Wala. Samantalang, itong gobyerno natin, sinabi nila mag-pump up daw, sabi ni Claire Castro, paano naging pump up yung ano dyan? Magpa-pump up yung economy natin dyan. Kung printing of money tayo, itong fiat money, paper bills, has no intrinsic value at all. Kung kaya't binakapan yan ng piso, yung piso natin, binakapan yan ng gold. Yung gold, parang kung sa cryptocurrency, parang stable coin ba? $1, ganun. Ano lang. Itong gold, hindi masyadong tataas, pero hindi din siya bababa. Ganun. So, kung kaya, yan yung ano, stable, ano na, yan yung ano, na backup ng piso natin. Kasi yung piso natin, lugmok na tayo, dati sa nung 1960s whatsoever, yung $1 palang 2 piso. Ngayon, kita mo yung $1, ano na, malapit 60 pesos. Kung wala na yung ano natin. Wala na talaga, lugmok na tayo. Tapos sasabihin nyo, paano maging mag-pump up yan? Kung nagbinta ng gold, na hindi ka dapat magbinta ng gold. Sa panahon ni Tatay Digong, na panahon ng pandemic, hindi nga tayo nagbinta ng gold. Na yun yung ano talaga na ano talaga tayo ng magbinta dapat. Pero sa panahon naman ng Tatay Digong, at least may nagamit natin yung pugo. Kung kaya yung pugo, hindi na siya dapat na iwalain na yung pugo kasi nagamit sa mga abusado eh. Ginamit ng mga administrasyon nila ni Riza, Pontiveros, sila pala yan. Tapos gustong ipahid ka Tatay Digong, tapos babalik tayo dito sa ano, gold. Hindi talaga dapat nga na magbinta ng gold sa panahon ni Marcos kasi hindi natin malalaman kung saan napunta yung pera. Saka sasabihin, okay, mag-pump up na economy, magbinta ng gold. Paano nag-pump up yan? Kakarampot lang yung binigay sa mga maralita diyan sa ano, sa mga tao. Kakarampot lang yung binigay nyo, piso-piso lang. Tapos yung napunta sa bulsa nyo ay bilyones, milyones. Yung bulsa nyo lang yung na-pump up, hindi yung economy. Kasi pag binigay nyo yan sa tao, at least man lang mag-circulate, babalik yan sa circulation. Bibili yung tao, ganun. Pero ganun, imprinting kayo ng imprinting na ano, printing of money. Ito, paper bills, ganun. Makakontribute yan ng high inflation. Yan yung totoo dyan. Itong gold kasi, para ding ano, magbenta ka lang gold kung yung economy natin tataas. Or halimbawa, lugmok, panahon ng pandemic, so sana, pero hindi nga nagbenta si Tatay Digong. Kasi pag panahon ng pandemic, pwede kang magbenta ng gold kasi para at least man lang hindi pwedeng taasan yung tax. At saka ano, dahil close down, lockdown, walang income yung mga tao. Yun yung karapat-dapat. Pero panahon ni Marcos hindi na. Ang na-pump up lang yung sinabi ni Claire Castro na para ma-pump up yung economy. Yung bulsa ng mga buhaya, yung nag-pump up lalong-lalo na sa mga lower house. Itong mga crooks. Yung mga bulsa nyo lang yung na-pump up. Hindi yung economy. Walang bumalik sa circulation sa pansarili nyo lang. Yun yung totoo. Katulad din sa stock market, ganun. Magbenta tayo ng stocks, kung price target, kung halimbawa or price target, bibili ka, for example, trader ka, scalper ka. So, ganun ngayon, during pre-market hour, before like 4 o'clock in the morning dito sa New York time, tapos ibenta mo pag before bill, 9:30, the opening of market, tapos bili ka naman tapos 5 to 10 minutes or 15 minutes mag-sell ka naman. Yung mga scalper, ganun yung gawa, yung mga daily trader. Kung ka-price target, gano'n. Tapos mga fundamentals. Halimbawa, yung, during, ano bang tawag nito? Halimbawa, ay yung mga Q1, Q2, Q3, Q4, kasi sila eh. Yung stocks, meron sila mga earnings every Q. So, yung mga earnings sila. So, titingnan yung mga price target, yung parang earnings, o kikita ba itong, for example lang, EV vehicle, Tesla, katulad. O kikita ba sila ngayong Q1, gano'n. Kita tapos binta sale, ganun yun talaga, ganun yan sa trader. Pero pag mo naman long term ka, so 2 to 5 years ganun, ibenta mo after that kasi kumikita ka na, mag-accumulation ka, bili ka ng bili every day, ganun. tapos titingnan mo rin yung futuristic, ano ba yung output, ano ba yung prediction in the future, ba sila, kikita ba sila or bababa. Kung bababa naman, mag-cut ka ng losses, i-sell mo lang. Ganun pa rin sa gold, pero at least magkakaiba sila. Basta sa crypto iba din. So anyway, lumayo na tayo. Basta babalik tayo na ito talagang gobyerno natin ngayon. Kung patuloy tayong ganito, wala na talaga. Kung hindi natin, kung kaya boot straight talaga tayo. Itong mga siyam na kandidato na tinaas yung mga kamay nila ng Tatay Digong para maisalba natin si Inday Sara sa pagkaka-impeach. Kasi siya lang yung magtaas ng moral ng mga Pilipino. Yung dignidad natin, naniyurakan nitong
ano diyan, itong administrasyon ni Marcos na tandem yung tambalos-los na pinsan niya. Kung hindi natin ipapanalo itong Siam, kasi pag kukuha tayo ng at least 7 kasi 16 yung kukunin nila. Pag hindi, battle of talaga numbers ito eh. Labanan ng numero. Kung ma-impeach si Inday Sara, papailan nila ng perpetual disqualification, hindi na makatakbo. So 18 years na rin tayo, babalik tayo sa dekada ng panahon ng tatay nila na tarantado. So yan yung pag-iisipan nyo. Kasi maraming mga trolls diyan, maraming mga bayaran diyan. Lahat naman sila, kinain na nila yung suka nila. Dati yung mga Marcoses ayaw nila. Tulad ng mga dilima, mga whatsoever dyan, mga yellow. Lahat na lang ng kulay ngayon. Na sila dyan. Parang halo-halo na sila lahat. Dinidilaan nila yung puwet ni Marcos at ni Romualdez. Kung baga, wala itong politiko talaga. Wala tang permanent friends yan. Wala. Permanent, talaga, self-interest. Vested self-interest, yun yung totoo dyan. Kaya nagkasama-sama di sila dyan. Pero puros yan tuso. Kung sino naman yung kasunod na administrasyon, doon naman sila maghihimod po. Yun yung totoo dyan. But anyway mga kasampiak, maraming salamat. At lagi tayong magdarasal sa pong may kapal. Lagi tayong magmamasid. Kasi pag hindi tayo magsasalita, akala lang nila na hindi na panahon ng mainstream ngayon. Akala lang nila, lahat mapasunod nila, mabayaran nila, busalan ng mga bibig. So anyway, God bless po. Maraming salamat.